Hello po mga kapatid, ngayon po ay nasa 44th episode na po tayo ng ating segment na Bible Speaks. At ngayon pong Huwebes Santo ay patuloy po nating inaalala ang ginawang pagpapakasakit o pagsasakripisyo ni Jesucristo hanggang sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po sa John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." At sabi nga sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon, napakadakilang pag-ibig, inialin niya ang ating Panginoon para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan upang maranasan natin ang buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama na nasa langit. Hayaan po ninyong ibahagi ko sa inyo ang ating mensahe ngayong Huwebes Santo at ito po ay aking pinamagatang tahanan. Humaharap ka ba sa mga matitinding sitwasyon ng buhay? Parang hindi na ba masaya ang paligid? Umiikot na ba ang buhay mo sa kalungkutan? Mula nung pumasok yung pandemic, naging malungkot na ang buong paligid. Parang naging malungkot na ang buhay, naging malungkot na ang mga tao, maraming pinagbago. Hindi na gaano sumaya ang mga bagay di katulad ng araw. Dahil nga sa napakarami nating karanasan at mga pagsubok na na-experience natin mula nung pumasok ang COVID-19 pandemic. Nais ko pang basahin sa inyo yung ating verse ngayon sa John chapter 16, verses 16 to 24. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita. At pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y inyong makikitang muli. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kayang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang at hindi na natin siya makikita? At pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita natin siyang muli. Sinabi pa niya, sapagkat ako'y pupunta sa Ama. Ano kayang kahulugan ng kaunting panahon na lamang? Hindi natin maunawaan ang kanyang sinasabi. Sinabi ni Jesus yon dahil kaunting araw na lang at siya ay paparusa ng kamatayan at lilisan na siya sa mundong ito. Siyempre, nagtaka na yung mga disciples kung bakit niya sinasabi yung mga bagay na yon. Ituloy natin sa verse 19. Alam ni Jesus na ibig nilang magtanong, kaya't sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita, at pagkaraan ng kaunti pang panahon, ako'y makikita ninyong muli. Pagkatandaan ninyo, iiyak kayo at mahahapis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit iyan ay mapapalitan ng kagalakan. Lahat tayo'y makakaranas ng kalungkutan. Iiyak tayo, may ihirapan tayo, masasaktan tayo sa mga hamon na kinakaharap natin. Pero yun yung magiging way para mapatibay pa at mapatatag pa yung ating pananampalataya, yung ating kalooban. And after we suffer, we experience enjoyment na nagmumula sa ating Panginoon. So verse 21, ituloy natin. Kapag naghihirap na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap. Nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman kayo. Nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli tayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ni numan. Ginawang example ni Lord dito yung babaeng nanganganak. Siyempre, masakit talaga sa una, pero sa dulo, grabe yung enjoyment. Kasi nagbunga na yung kanyang pinaghirapan o yung kanyang pinagdaanan. Dito pinagdiinan ng Panginoon na sa ating pagdaan sa mga pagsubok at mga problema, kagalakan naman ang dulo nito. Kaya kailangan nating sanayin yung sarili natin sa mga ganitong sitwasyon upang mas mapatibay pa o mapatatag pa ang ating buhay, ang ating kalooban. At dito'y makalasap tayo ng kagalakan na hindi natin ma-explain. Verse 23, sa araw na iyon, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin. Pagkatandaan ninyo, ano mang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan,
ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Kaya niya tayo pinaparaan sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga masasakit na sitwasyon, hindi upang magreklamo tayo, kundi umasa sa Kanyang kabutihan. Kapag tayo'y humingi o nagpray sa Panginoon, ibibigay naman niya yung kailangan natin. Basta magtiwala lang tayo at manampalataya sa Panginoon na magiging matatag tayo sa buhay na meron tayo ngayon. Nais na ng Panginoon na itest ang ating pananampalataya sa Panginoon. Nais lang niya na tayo'y mapatatag. Nais lang niya na mapatibay ang ating pananalig sa Kanya upang maibahagi natin sa iba yung kagalakan matapos natin ma-experience lahat ng mga pagsubok na pinagdaanan natin. At maniwala tayo na tayo'y Kanyang tutulungan, gagabayan sa oras man na tayo'y pasukunan sa buhay na ito. In conclusion, when you are in obstacles in life, don't lose hope. Ask God for help and guidance kapag dumaranas tayo ng iba't ibang pagsubok. Sa bawat hamon ay tinuturuan tayo nitong maging matatag. Kung kaya't may pinagdadaanan man tayong pagsubok o wala, lagi nating kausapin ang Diyos sa pamamagitan ng mataimtim na pananalangin. Kung umiiyak ka man ngayon, nahihirapan, hindi mo na kaya ang buhay na ito, meron ka mang pagsubok, meron ka mang problema, meron ka mang karamdaman na pinagdadaanan, kung umiiyak ka man, tahan na. Tahan na. Kaya mo yan. Magpakatatag ka lang dahil mayroon tayong Diyos na hindi magpapabaya sa atin. Lahat ng na-experience mo, may kikwento mo yan sa iba para makita rin nila at maranasan kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Panginoon at kung paano niya pinapatibay ang kanyang mga anak sa gitna ng mga pagsubok. Kaya nga tayo dinadaan sa mga pagsubok para mas mapatibay pa yung ating pananampalataya at hindi yun maging dahilan para tumalikod tayo sa Kanya. Kaya mo yan, labanan mo yung mga pagsubok na meron ka, matatapos rin yan. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Meron pa ba kayo natutunan sa ating mensahe ngayon? Kindly follow and subscribe Charles Studios sa ating Facebook page, YouTube channel at TikTok account. Muli maraming salamat po sa inyong panonood. Nawa po ay meron po kayong natutunan at maibahagi nyo rin po sa iba ang inyo pong naranasang pagsubok, mga hamon, mga problema, mga karamdaman na naging daan para mas mapatibay ang inyo pong pananampalataya sa Panginoon. Patuloy po kayong pagpalain at ingatan ng ating Diyos na dakila.